imposible sa Diyos. Taglay mo may kabiguan, sakit o mga karamdaman, magagawa niyang lunasan. Walang imposible sa Diyos. Pagtatawarin ka ni Jesus, lumapit sa panalig ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay, isang mabiyaya at mapagpalang umaga po sa lahat ng ating mga taga-subaybay at patuloy na sumusuporta sa ating pong gawain ngayong umagang ito. Welcome po sa ating pong live streaming program. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Manny A. Dalena. Sa inyo po ay maghahatid muli ng mga magagandang balita ng kaligtasan sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Kaya Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa iba't ibang panig ng mundo, halina po kayo at sama-sama po nating pagnilay-nilayan at pag-aralan ang mga salita ng Diyos ngayong umaga ito bilang pagkaing espiritual na sa atin po'y nagdudulot ng patuloy na paglago, pag-unlad ng ating mga buhay pananampalataya. At umasa po tayo na mayroong magandang mangyayari sa ating buhay ngayong mga oras na ito, mga kapatid, sapagkat ang mga salita ng Diyos ay lagi pong nagtataglay ng kanyang kapangyarihan. Kaya't huwag po natin kalilimutan ating pong ipag-anyaya ang ating gawain sa araw na ito, mga kapatid, sa lahat ng inyong mga kaibigan, kamag-anak, kakilala, kapatid, kapuso, kapamilya, at kamanggagawa o kalugar. Purihin ang Diyos upang sila man din po ay mapagpala po ng Diyos ngayong umagang ito. Hallelujah! Glory to God! Imposible sa Diyos. Araw po tayo ng Martes, ika-12 ng Setyembre, mga kapatid, at ang ating oras ay 6 na minuto makalipas ang 8 ng umaga, Standard Philippine Times. Walang imposible sa Diyos. At para po sa panimula ng ating gawain, mga kapatid, tayo po muna ay dadako sa ating pong pambungad na panalangin. Muli po nating anyayahan ang banal na Espiritu ng Diyos upang tayong lahat ay pangunahan po sa kabuuan po ng ating pong gawain. Anyayahan natin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na presensya na ang bawat isa sa atin ay turuan at gabayan sa katotohanan ng kanyang mga salita. O aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po. Sa umagang ito, biniyayaan po ninyo ng isang panibagong umaga, isang panibagong araw, Panginoon Diyos, na amin pong magagamit
upang ikaw ay aming mapaglingkuran at tanggapin, Panginoon Diyos, ang iyong mga salita na sa amin po'y nagdudulot ng patuloy na paglago, pag-unlad ng aming mga buhay pananampalataya. Amin pong idinadalangin ang iyong banal na Espiritu ang siyang maghahari sa aming kalagitnaan upang minsan pa ay mapangunahan kami, gabayan kami at turuan sa katotohanan ng iyong mga salita. Pagpalain po ninyo ang bawat oras at bawat sandali na amin po, Panginoon Diyos, na gagamitin sa mga oras na ito upang sa gayon muli ikaw ay aming mapaglingkuran at hiling at dalangin namin na muli po naming maranasan ang taglay na kapangyarihan ng iyong salita sa aming buhay. Dinadakila at pinupuri ka namin sa mga oras na ito, O Diyos, at ikaw lamang ang siyang maitataas at maluluwalhati sa aming kalagitnaan. Gamitin po ninyo ang bawat isa sa amin na maipalaganap po namin at maisulong po namin ang iyong kaharian sa pamamagitan po ng pagbabahagi namin ng programang ito sa lahat ng mga taong nangangailangan ng iyong kaligtasan. Diyos, ang aking mga kapatid na nakasubaybay ngayong umagang ito, iyo pong marapatin na maabot po minsan pa muli ang kanilang mga kahilingan sa mga oras pong ito. At ako na iyong lingkod, lapatan po ninyo ako ng sapat na kaalaman at karunungan upang sa gayon, Panginoon Diyos, ay maipahayag ko ang iyong mga salita nang naayon lamang sa iyong kalooban. Salamat po ng marami. Ang lahat ng ito'y dalangin namin sa pinakamakapangyarihang pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Ang bawat isa ay magsabi excuse me, ng Amen, Amen, and Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Amen and Amen. Siya sa'yo sa problema'y humarap, parang wala itong katapusan. Kung sino-sino lang aking nilapitan, tulong na inaasahan, di rin natagpuan. Alright, bati-bati muna tayo sa ating mga kapatid. Mula po rito sa Talonuno, binabati natin ang isang mabiyat mapagpalang umaga ang ating kapatid, Brother Fred Lopez, at ang kanyang buting may bahay, Sister Lori Lopez. Isang mabiyaya at mapagpalang umaga sa inyo at maging sa inyong mga anak na sina Angel Jello at Sophie Amber. At mula naman po sa Toronto, Canada, binabati natin Sister Marilu and Brother Israel Quinto ng isang mapagpalang gabi naman dyan sa Toronto, Canada, at sa inyong anak na si Chelsea Quinto. Bati rin mula po kay Sister Rosemary Bedela Cruz ng Toronto, Canada. Blessed Tuesday morning, Pastor and everyone. Ang kanyang pagbati sa atin. Gayon din sa inyo na mga pamilya, Sister Rose, kay Brother Gilbert, at gayon din sa inyong mga anak na sina Daryl at Casey de la Cruz. Happy viewing sa inyong buong sambahayan. Sa kasalanan, Wala naman po sa Madrigal, Ilaya, Las Piñas, Sister LD Bembiahe. Ang sabi niya ay blessed morning po, Pastor, at sa lahat ng mga kapatid sa Nest Duim. Praise God. Amen. Gayon din sa iyong buong pamilya, Sister LD Bembiahe ng Madrigal Compound, Las Piñas. At binabati rin natin ang iyong kalugar diyan, praise God, Sister Nelly Salinen Ochaba, at sa inyong buong sambahayan. Good morning, Pastor Manny and everyone. A blessed Tuesday to all. Hallelujah. Praise the Lord. Mula naman po yan sa Ligas, Bacoor, Cavite. Praise God.
Good morning sa iyong mga anak na nagwo-work from home, kina Sister Ivy, Jonah at Reggie, at sa iyong apo na si Rayhan. Praise the Lord. Hallelujah. Good morning, Pastor, at sa lahat na nakikinig. Mula naman po yan sa Taiwan. Good morning po, Sister Poy Poror Reyes. Hallelujah. At sa iyong buong mga mahal sa buhay na nasa Nueva Ecija at sa iyong mga employer. Glory to God. At gayon din po kay Sister Ningneng at Brother Francis Ragazza ng Admiral Village dyan sa may Aristocrata. Praise God. At kay Prison Manager at kay Gohan Luisa Gretz at Peya. At muli naman po, mula naman po sa Molino Bacoor, Cavite, binabati natin si Sir Betty, praise God, MC Betchay, at sa iyong buong pamilya, sa iyong asawa at sa iyong mga anak. Happy viewing sa inyong buong sambahayan. At ngayong araw na ito ay pagpalain ng Diyos ang inyong pangangailangan sa inyong buhay. Hoy, binabati rin natin si Sir Rose Tasipit. Good morning, Sister Rose at Brother Romy Tasipit at kay Ruru. At gayon din ang ating pagbati kay Sister Jessie Castillo. Praise God. Ng Angela Village. Hallelujah. Sa Dasmariñas, Cavite, binabati natin ang isang mabiyay at mapagpalang umaga, si kapatid na Analiza Moreno de los Reyes. Good morning sa iyong mga anak na sina Rihanna, TJ and Nico. Ay, sorry na po lang nakabalik. Nag-70th birthday balae ko dito. Lahat family niya pumunta dito, stay sa amin, panay gala. Hehehe. Yan po ay galing po naman kay Sister Levy Rafael ng Sydney, Australia. Praise God. Good morning dyan sa Sydney, Australia, Sister Levy Rafael, kina Chris at kay Charlina. At isang mabait mapagpalang umaga rin mula naman po dito sa Las Piñas kay Cherina, si Malditang Angel. Good morning, Cher. Hallelujah. Kumusta na ikaw? Isang mabiyat mapagpalang gabi naman mula po naman sa Alberta, Canada. Binabati natin si Sir Memia Tapulaw, kay Brother Max. Good morning, good evening dyan. At gayon din kay kina Donna, Diana, JR, Maxine at Mia. Praise God, hallelujah. At binabati natin si kapatid na Rexy Lorente. Good morning, Sister Rexy at sa Lorente family. Happy viewing sa inyo, mga kapatid. Ay, Jesus, sa kasalanan Ay, binabati natin isang mabiyat mapagpalang umaga mo naman po sa Woodwind Subdivision si Mami Carmen Saumido at Tatay Nick Saumido. Good morning sa inyong mag-asawa. Wala po kayo nung Sunday, Mami Carmen. Bakit wala kayo, ha? Purihin ng Diyos, pero madaling malaman pagka wala si Mami Carmen sa church. Bakit po? Kasi wala akong nakikitang nagsasayaw ng bonggang-bongga sa pagdating ng praise and worship kundi si Mami Carmen Saumido. Yan ang ating dancer mami sa praise and worship natin. Praise God. Good morning, Mami Carmen! At narito pa ang isang mami ko. Praise God, mula naman po sa TS Cruz Subdivision. Good morning po kay Mami Remy Soribio ng TS Cruz. At gayon din kay Tatay Marino Soribio, gayon din kina Robert Obet, at gayon din kay Diana, kina Hart, at kay Boba. Good morning sa Soribio family dyan sa TS Cruz Subdivision. At mula naman po sa Bacoor, Cavite, Molino, binabati natin si Sir Ana Bolaag at ang kanyang mga kapamilya dyan, praise God, ang kanyang mga anak at kanyang mga manugang at apo. Hallelujah. Isang mabiyay at mapagpalang umaga naman sa ating kapatid na si praise God. Sino ba ito? Purihin ng Diyos. Teka.
nawala sa aking purihin ng Diyos. Teka, alright, sandali lang po. Hi, Pastor Marie! Pa-shoutout po. Happy birthday to me. Ay, birthday po pala ni Sister Rexy Laurente. Happy birthday, Sister Rexy, ha? Praise God, hallelujah. Okay, 13th birthday mo, Sister Rexy. Purihin ng Diyos na buhay. Para sa iyo ang awiting ito, ha, Sister Rexy. Ayan, happy birthday, birthday song. Ano kayo, Sister Rexy? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the sun burns tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yes! Alright, happy birthday, Sister Rexy. Isang mabait mapagpalang umaga rin kay Sister Lisa Domingo ng Las Piñas. Good morning, Sister Lisa. At sa iyong mga anak na sina Bobby, Jonathan, at gayon din kay Rosel. Ha? Praise God, hallelujah. Good morning sa lahat ng mga nakaantabay na sa ating programa ngayong araw na ito, mga kapatid. At huwag po kayong aalis, mga kapatid. At tayo po ay mayroong pag-uusapan ngayon tungkol sa pagkakaloob ng Diyos sa atin. Ha? Praise God. Ang pagkakaloob ng Diyos, ano po ba ang ibig sabihin na ang Diyos ang nagkakaloob? Purihin ng Diyos. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. At ihanda na po natin ang ating mga sarili. Ating pong, birthday din po pala ng asawa po ni Brother Romulo Tupas ng Iloilo. Praise God. Purihin ng Diyos. Happy birthday po kay Sister Leonis Tupas. Purihin ng Diyos, isang mabiyay at mapagpalang kaarawan sa iyong may bahay, Brother Romulo Tupas na si Leonis Tupas. At mula naman po sa USA, California, binabati natin ang isang mabiyay at mapagpalang gabi si kapatid na June Balasta. Welcome back, Brother June Balasta! Tayo po'y mag-uumpisa na, mga kapatid, sa ating pong paksang pag-uusapan. Alam po ninyo, mga kapatid, napakahalaga na ating pong mapag-usapan ang bagay tungkol sa ang Diyos ang nagkakaloob. Siya po yung ating provider. He is our great provider. Alam po ninyo, sa banal na kasulatan, binabanggit po ang pagkakaloob ng Diyos ng humigit kumulang sa 169. Praise God. Purihin ng Diyos. Mababasa po natin na sa banal na kasulatan na ang Diyos ay may mga kaparaanan ng pagkakaloob sa bawat isa sa atin sa ating mga pangangailangan. At simple pong sinasabi po ng aklat ng Pilipos 4:19, dito po tayo magbubulay-bulay, at sabi po dito, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos. Pakinggan po ninyo, hindi mauubos na kayamanan ng Diyos. Kaya naman ang Diyos natin ay masasabi talagang siya ang isang dakilang nagkakaloob ng lahat-lahat sa ating buhay, sapagkat kailanman ay hindi mauubusan ng kayamanan ang Diyos. Ang sabi po rito, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Yan po ang isang mabigat na katotohanan
na ating makikita mula sa banal na kasulatan na kung saan binanggit ito ng 169. Praise the Lord. Habang tayo po ay naniniwala sa pangangaral ng pagpapala, yung pong tinatawag na prosperity gospel, yung ebanghelyo ng pagpapala, ay laging naghihintay sa mga may himalang pagbibigay sa atin ng Diyos ng pinansyal na pangangailangan at mga ari-arian. Dapat din po nating alamin mula sa Biblia kung ano talaga ang ninanais na ipagkaloob sa atin ng Diyos. Gaya po ng sinumang mabuting magulang. Alam nyo, hindi sa atin ipagkakaloob ng Diyos ang anumang bagay na alam niyang makasasama sa atin. Naalala ninyo siguro marahil yung pong Jeremias 29:11. Diba? Ano po ang sinasabi ron? Nalalaman ko ang aking plano sa inyo. Plano para sa ikabubuti at hindi sa ikasasama. So maliwanag kapatid na ang kanyang layunin ay hubugin tayo upang maging kagaya ni Kristo at maging asin at ilaw tayo sa mundong ito. Praise God. Yan po ang mababasa po natin dito po sa aklat po ng Mateo, no? Sabi po rito sa Matthew, mga kapatid, kung ating pong titignan at pag-aaralan ang binabanggit po dito po sa salitang ito, mga kapatid, praise the Lord. Matthew 5, sabi rito, you are the salt of the earth, but if salt has lost its taste, sabi rito, kayo ang asin ng sanlibutan, subalit kapag ang asin ay nawala na ang kanyang lasa, sabi rito, has lost its taste, how shall its saltiness be restored? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled under people's feet. And then verse 14, you are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. So malinaw dito kapatid na ang Diyos hindi niya ninanais, no, mga kapatid, no, na hindi nais ng Diyos na atin siyang ituring na pinanggagalingan lamang, no, ng mga material na mga bagay. Hindi lamang iyon, mga kapatid. Hindi ang pagkakaroon ng mga ari-arian sa mundong ito ang pangunahing layunin ng ating buhay. Praise God. Anong mababasa natin dito sa aklat po ng Lucas? Praise God. Sinasabi po rito sa kabanatang 12, talata po ay 15. Ang wika dito, mga kapatid, at sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. So napakalinaw, mga kapatid, ha? Purihin ang Diyos. Hindi ang pagkakaroon ng mga ari-arian sa mundong ito ang pangunahing layunin ng ating buhay. Kung baga, mga kapatid, ibinubukod ng Diyos ang ating mga pangangailangan at kagustuhan dahil alam niya na kung nasaan ang ating kayamanan ay maaring naroon din ang ating mga puso. Praise God. Kaya nga ibinubukod, pinagbubukod ng Diyos yung ating pangangailangan at yung ating kagustuhan. Tandaan po natin, anong sabi ng Mateo 6:21, mga kapatid? Purihin ang Diyos. Ang sabi po rito sa talatang 21, sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. So, nais niyang malaman natin, kapatid, na hindi natin tunay na tahanan ang mundong ito.
At ang tunay nating kailangan ay dapat nating ituon ang ating mga pansin sa buhay na walang hanggan habang nabubuhay sa mundong ito. Ayan, malinaw po yan mga kapatid. Ang Diyos, siya po'y nagkakaloob sa bawat isa sa atin at hindi siya kailanman mauubusan ng kayamanan. Pero hindi po ang mga pangangailangang material ang pangunahing layunin natin sa mundong ito. Kaya nga pinag-iingat tayo sa kasakiman mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Kaya nga ibinubukod ng Diyos yung ating needs sa ating wants, no? Yung ating pangangailangan sa ating kagustuhan, dahil nga malinaw po dito kung saan naroroon ang ating kayamanan, naroon din ang ating puso. Praise the Lord. Hallelujah. So, malinaw kapatid na ang pinagmamalasakitan ng Diyos sa atin sa bawat bahagi ng ating pagkatao ay ang ating espiritu, kaluluwa at katawan. Ito ang kanyang lubos na pinagmamalasakitan. Dahil ang pagiging walang hanggan ang isa sa kanyang mga katangian, kaya ang paraan ng kanyang pagkakaloob, pakinggan ninyo mga kapatid, ang paraan ng kanyang pagkakaloob sa atin ay higit pa sa maari nating hilingin at isipin. Ayan po. Ano ang sabi ng Efeso 3:20? Basa. Efeso 3:20. Pakinggan natin ang sinasabi ni Pablo. Sa Kanya, okay, referring to our God, sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Okay? Higit pa kaysa maari nating hilingin at isipin. Ayan. Purihin ang Diyos. Mapagkakatiwalaan natin ang Kanyang kabutihan, paggabay, at pag-aalaga sa atin bilang Siya ang ating pastor ng lahat. Siya ang ating dakilang pastor at gagawin niya para sa atin ang higit pa sa maari nating makamtan sa ating sariling lakas. Binigyan tayo ng Diyos ng pamamaraan upang magkaroon ng malapit at mabungang relasyon sa Kanya upang madala natin ang ating mga sarili at ang iba pa sa isang buhay na ayon sa aklat ng Awit 23. Praise the Lord. Diba? Yung mga taong ang Panginoon ay itinuturing na pastol ay tunay na makapagsasabi. Kapag itinuring mo siyang pastol ng iyong buhay, masasabi mo kapatid, hindi ka magkukulang. Amen? Yan ang sinabi po ng Awit 23:1. The Lord is my shepherd. I have everything I need. I shall not want. Hindi ka magkukulang kapatid. Hindi ka na mangangailangan pa kapag si Lord ay ginawa mong pastol ng iyong buhay. Tulad po ng inyong lingkod mga kapatid. Wala akong permanent source of income mga kapatid. Tandaan po ninyo, ang inyong mga lingkod ay tumatanggap lamang ng minimal na allowance sa church. Hindi po kami swelduhan, mga kapatid. And yet, sa loob ng halos 40 dekada kong paglilingkod sa Panginoong Diyos, hindi ko nakita ako ay pinabayaan niya. Pinagkulang niya sa lahat ng aming mga pangangailangan. Glory to God. Napakasarap mabuhay sa biyaya ng Diyos, mga kapatid. Tandaan po ninyo yan. Basta't itinuring mo siyang iyong pastol, na sayo ay nagkakaloob, na sayo ay nagpo-provide, kapatid, tandaan mo, hindi ka pagkukulangin ng Diyos sa lahat ng iyong pangangailangan. Yes. Hallelujah.
Tandaan natin yung itinurong panalangin sa atin ng ating Panginoong Hesus. No? Tinuruan niya ang kanyang mga alagad na humingi ng kanilang pangangailangan, ha? Yung kanilang pangangailangan, hindi yung kanilang kagustuhan, pangangailangan. At yung kanilang pagtitiwala sa Panginoon ay napagtitibay sa tuwing sila'y mananalangin nang bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw na ito. Yan ang itinuro sa atin. Sa araw na ito. Hindi po yung bibigyan mo kami, Panginoon, ng pagkain namin sa araw-araw. Kapatid, sa araw lang na ito. Bakit po? Bakit hindi araw-araw? Kapatid, para ipakita sa iyo ang Diyos, hindi kanya pagkukulangin. Kapatid, para laging ang iyong pagtitiwala ay laging bago at sariwa ang pagtitiwala mo sa Panginoon. Ha? Praise the Lord. Alam niyo, sinabi ng Panginoon sa Mateo 6:24-25, no, sa kanyang mga alagad na huwag mababalisa tungkol sa kanilang kakanin o daramatin. Dahil alam ng Ama ang ating mga pangangailangan. Kaya ninanais niya na magkaroon tayo ng pakikipagtipan sa Kanya at kinapapalooban ito ng ating pagtitiwala sa Kanya na katatagpuin niya ang lahat ng ating pangangailangan sa araw-araw sa paghahanap una sa lahat sa Kanyang kaharian at katuwiran. Diba? Praise the Lord. Purihin ang Diyos, kapatid. Kaya nga, sinasabi sa atin ng aklat ng mga awit sa 84:11, ha? Pakinggan po natin. Sabi rito sa awit 84:11, pakisulat po ninyo ang lahat ng aking mga talatang binabanggit. Napakahalaga nito, mga kapatid, na atin po itong napagninilay-nilayan, ha? Praise God. Sabi sa talatang 11, pagkat ang Panginoong Yahweh, pag-asa at sanggalang, kami pinagpapala mo sa pag-ibig mo't dangal, hindi siya, pakinggan ninyo, hindi siya nagkakait ng mabuting mga bagay sa sinumang ang gawain ay matuwid at marangal. Praise God. Kaya naman pala, sinabi ni David, ako'y naging bata, naging matanda, hindi ko kailanman nakitang pinabayaan ng Diyos ang kanyang mga matuwid na anak. Hallelujah. Basta't nabuhay ka sa katuwiran ng Diyos, sa kanyang kalooban, kapatid, makakaasa ka. Hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Amen? Hallelujah. So dito sa talatang ito, ito'y nagpapaalala sa bawat isa sa atin na may papel tayong ginagampanan sa pagkakaloob ng Diyos ng ating mga pangangailangan. Ano po yung papel na ito, Pastor? Na dapat tayong lumakad sa katuwiran ng Diyos. Kung ayaw mong ikaw ay pagkulangin ng Diyos, kung gusto mo na ang Diyos ay nagkakaloob sa iyo ng lahat ng pangangailangan mo sa araw-araw ng iyong buhay, tandaan mo, kapatid, napakasimpleng hakbang lang. Lumakad ka lang sa katuwiran ng Diyos. Maging matuwid tayo sa kanyang harapan. Hallelujah. At sa Santiago 4:3, ito'y isang sagot sa ating mga katanungan kung bakit minsan hindi dinidinig ng Diyos ang ating mga panalangin. Kung bakit minsan hindi niya naipagkakaloob yung ating mga hinihingi sa Kanya. Anong sabi rito? At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap. Bakit? Dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. Yan. No, magpe-pray ka, Lord.
kailangan ko ng ganitong halaga para matuloy kami sa Hong Kong, para matuloy kami sa Singapore, para matuloy kami sa Bora. Kita ninyo? Praise the Lord. So nakikita ng Diyos ang motibo ng ating mga puso at mahalaga sa Kanya ang ating motibo sa pananalangin. Kaya ka pala hindi tumatanggap. Hindi masama na pumunta tayo sa ibang bansa, mag-tour tayo mga kapatid. Hindi masama yon. Praise the Lord. Pero kung yun ay gagawin mo dahil lamang nainggit ka sa kapitbahay mo, nainggit ka sa iyong mga kaibigan na madalas namamasyal at nagtutur, hindi ho maganda iyon. Dala ng inggit. Kundi sinasabi po ng banal na kasulatan na sabi nga rito sa unang Timoteo, praise God, pakinggan ninyo anong winika ng ating Panginoon dito sa unang Timoteo 5 5 ba yun? Teka. Hindi po pala sa 5. Sa 6, 17. Pakinggan natin. Pakinggan niyo. Ituro mo sa mayayaman na huwag silang magmamataas at huwag silang umasa sa kayamanang lumilipas, kundi sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan upang tayo'y masiyahan. So dapat po, mga kapatid, yung mga biyaya at pagpapala ng Diyos ay ating ikasisiya. I-enjoy natin. Paano mo i-enjoy kung ang iyong hinihingi ay para lamang ikaw ay kumbaga maalis yung iyong damdamin ng pagkainggit, yung pananaglihi mo sa kapwa mo. Hindi para mag-enjoy ka, para maipakita mo, oy, kami rin nakakarating sa lugar na yan. Kala nyo kayo lang, kami rin. Pwede kaming makapag-tour sa ganyan, makarating sa Boracay. May enjoy mo ba yan kung meron kang pusong nananaglihi, pusong naiinggit? Kaya nga siguraduhin po natin mga kapatid at tiyakin po natin na ang lahat ng ipinagkakaloob ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin ay magdudulot sa atin ng kasiyahan, kapatid. Maging maganda ang motibo ng ating puso. Amen po ba mga kapatid? Hallelujah! Kaya nga para tayo hindi pagkulangin ng Diyos, unang-unang papel po natin, ipakita natin na tayo po ay nabubuhay sa Kanyang katuwiran. Palakpakan nga muna natin si Lord. Isang mabiyat mapagpalang umaga muna kay Architect Leo Rosas at kay Sister Nene Lourdes Rosas dito po sa Pag-ibig Home. Good morning sa inyong mag-asawa at binabati din natin si kapatid na Alpi Melabiga Tolentino. Good morning Brother Alpi. Mula po sa ang lugar kayo nakikinig, kapatid na Alpi Tolentino, pakilagay lang po, paki-comment lang po ang lugar na inyo pong kung saan kayo nanonood. At kay gayon din kay Sister Neri Balabo, mula po naman si Sister, saan po naman nagmumula si Sister Neri Balabo. Good morning and happy viewing at welcome po kayo sa ating pong live streaming program. Hallelujah. Isang mabiyat mapagpalang umaga naman kay Sister Nene sa panghila ng San Nicolas, Bacoor, Cavite. Good morning Sister Nene at kay Nanay Lucing Pagtakhan. Alright, praise God. Excuse me. Alright, so sa Bible,
Cavite, Bacoor, Sister Nelly Balabo. Good morning at welcome po mula sa Cavite, Bacoor, Sister Nelly Balabo So marami pong talata sa Bible tungkol po sa probisyon ng Diyos na mayroon pong kaugnayan sa ating mga kakainin, sa ating daramatin at sa pang-araw-araw nating pangangailangan. Yes. Tinutukoy ito ng iba ng mga pangangailangan ng ating kaluluwa, ng ating pong espiritu. Pamangkin po, Auntie Ningning Raga sa Ilocos Norte, Lawag. Mula sa Ilocos Norte, Lawag. Ilocos Norte, Lawag. Purihin ng Diyos. Good morning po sa inyo At ganoon din kay Sister Lynn Kalinawan primero. Praise the Lord. Tiyahin po ni Sister MC Betcha, Sister Betty, si Sister Neri Balabo, praise God, tiyahin po siya. Purihin ang Panginoon. Alright, salamat po sa inyo mga kapatid. Alright, at kay Sister Lynn Kalinawan at Sam Andre Primero, at ganoon din kay Sadik Lloyd Nebres, hallelujah, alhamdulillah, Sadik Lloyd, sa Balker, praise God. Okay, so, dito po sa ating pong pag-aaral, tinutukoy po ng iba na mga pangangailangan ng ating kaluluwa at yung pong ating mga ibang pangangailangan ay tumutukoy sa ating kaluluwa at espiritu. Pinagkakalooban niya tayo unang-una ng kapayapaan, kapatid. Di ba? Ang Diyos ay nagkakaloob sa atin ng kapayapaan. Sabi nga sa John 14:27. Pakinggan po natin yung binanggit po dito ni San Juan sa talatang 14. Kabanatay John 14. Purihin ng Diyos. John 14:27. Anong sabi niya? Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. So ano bang pagkakaiba ng kapayapaan ng mundo sa kapayapaang ibinibigay ng Diyos, kapatid? Ang kapayapaan ng mundo, kapatid, makikita po natin ito kapag tayo po ay nasa isang magandang sitwasyon, no? Yung kapayapaang ikaw ay wala kang nararanasang anumang bagay na kaguluhan sa iyong kapaligiran. Pero pag dumating na yung mga kaguluhan, pag dumating na yung mga bagay na kinatatakutan mo, nawawala na yung kapayapaang iyon, no? Kapag ka nasa presensya ka na ng panganib, nawawala na yung kapayapaan. Pero yung sa Diyos na kapayapaan, kahit ikaw ay nasa gitna ng kaguluhan, kapatid, tandaan mo, magiging panatag ka, magiging payapa ka. Kahit na ano yung nangyayari sa kapaligiran mo, nagtataasan man ang lahat ng mga bilihin, tumaas man ang bigas, ang mga gasolina, praise God, panatag ka, payapa ka. Bakit? Alam mo kasi, merong kang Diyos na hindi ka pababayaan. Merong Diyos na sa iyo ay aabot sa lahat ng iyong mga pangangailangan. Kung tumataas man ang mga bilihin, itinataas ka rin ng Diyos. Hindi ka niya hahayaang maiiwan sa ibaba. Sa pagtaas ng mga bilihin, kapatid, napapansin mo, itinataas din ng Diyos ang iyong buhay. Kaya ka nagkakaroon ng kapayapaan. Sinasabi rito, hindi katulad na ibinibigay ng mundo. Ang mundo nagbibigay ng kapayapaan kapag wala ka lang mga panganib na kinaharap. Wala kang mga problema at mga suliranin. Ang kapayapaan ng Diyos, kapatid, kahit ikaw ay nasa gitna ng matitinding problema at pagsubok, kung ikaw man ay may mga sakit at karamdaman, mararanasan mo pa rin ang kapayapaan ng Diyos. Hindi ka magkakaroon ng takot, ng anumang alalahanin dahil merong kang Diyos. Kaya nga sinasabi,
Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Dumaan man ako sa libis ng kamatayan, hindi ako matatakot sapagkat ikaw ay sumasa akin. Oh, glory to God. Hallelujah. Amen ba mga kapatid? Sabi nga ni Sister Ning, may kakontentuhan po at hindi naliligalig. O ayan, kapatid, tandaan ninyo, yan ang isang ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Kasi tayo, kung minsan, ang ating lamang naiisip na probisyon ng Lord sa atin, yung pong mga material na bagay. Tandaan ninyo kapatid, both, pareho, ang pagkakaloob ng Diyos para sa kaluluwa natin at para sa ating pisikal. Hindi lamang para sa pisikal lamang, kundi maging sa ating mga espiritual na pangangailangan. Hallelujah! At hindi lang kapayapaan ang kanyang ipinagkakaloob. Ang sabi nga ng 2 Corinthians 1:4, praise the Lord, hallelujah, 2 Korinto 1:4, pakinggan natin. Inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay makatutulong naman tayo sa mga nahahapis. So, malinaw kapatid, tumatanggap din tayo ng kasiyahan, ng kaaliwan, kapangyarihan, pag-ibig at disiplina sa sarili ay tinatanggap natin. 2 Timoteo 1:7. Praise God. 2 Timoteo 1:7. Sabi rito, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Yan. So, sa katotohanan kapatid, pinagkakalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual at makalangit dahil sa ating pakikipag-isa sa Kanya. Praise God. Hallelujah. Yan ang ating pong malinaw na masasabi rito mga kapatid, no? Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Praise God. Sabi rito, purihin ang Diyos. Sa Efeso 1:3, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Jesucristo, pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual at makalangit dahil sa ating pakikipag-isa sa Kanya. So ito po palang ibig sabihin ng pagkakaloob ng Diyos sa atin. Tandaan natin sa anumang ating kalagayan, maaari tayong makontento sa Panginoon, tulad po ng binabanggit ni Sister Neng at ng aklat ng Pilipos sa pamamagitan po ni Pablo. Ang sabi rito sa Pilipos 4:12, praise God, sabi niya ni Pablo, naranasan ko na ang magikahos, naranasan ko na rin ang managana, natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay, ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Anong binanggit dito na mapapansin niyo mga kapatid? Natutunan ko na ang makontento. Ibig sabihin kapatid, ang pagiging kontento sa buhay ay natututunan. Hindi ito otomatikong mangyayari sa atin. Pinag-aaralang ang kakontentuhan. Matuto tayong makontento. Ang problema, marami sa atin ang hindi marunong makontento. Di po ba? May kinakain at lahat naghahanap pa ng iba. Ito lang ang ulam. May ulam na sa harapan.
Ito lang ang ulam. Hmm? Ito lang ang baon ko. Meron na, pero naghahanap pa, hindi makontento. Praise the Lord. Tingnan ninyo maraming mga kababayan natin. Maraming mga Kristiyano kung minsan. Ha? Pagdating sa mga gadget, nako, hindi makontento sa iisa lang. Hindi makontento. Lahat naman ng cellphone, matatawagan. Lahat naman ng cellphone, makakapag-text ka. No? Pero ang gusto nila yung maraming feature. Kaya upgrade ng upgrade. Walang kakontent. Alam nyo ba, ang mundo, walang ibibigay na contentment sa atin. Pag-aralan ninyo mga kapatid, taon-taon, nag-upgrade ang lahat ng mga gadget natin. Di ba? Ito lang social media natin eh. Noon, nag-umpisa lang ito sa ano ba yung dating Friendster. No? Friendster lang yan eh. Nag-upgrade. Nagkaroon ng Facebook. Nagkaroon ng Twitter. Nagkaroon ng Instagram. Nagkaroon ng TikTok. Oh, ano pa? May Kumu pa. Ay, ba'y napakarami na ngayong praise God. Napakarami na. Hallelujah. O yan, sabi ni Mami, dapat makontento na lang kung ano lang ang meron. O, purihin ng Diyos. So, tandaan po natin mga kapatid, isa sa mga nagbibigay sa atin ng katiyakan na ang pag-ibig at pangunguna sa atin ng Diyos ay nag-uumpisa bago pa man tayo ipinanganak sa mundong ito. Tandaan ninyo, bago pa man tayo isilang sa mundong ito. O sabi pa ni Sister Ning, meron pang Meta, meron pang Reels. Hallelujah. Okay? Yung TikTok, nag-upgrade, naging Reels. Ayan. Kaya, yung mga anak ng Diyos ngayon, tignan ninyo, araw-araw naka-reels. Pati nga si Pastor Tony, pati na nga ako minsan nagre-reels na rin. Pero hindi naman ako nagre-reels para ibig sabihin, para kumita. Ang reels ko para magbigay ng kapurihan at kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos. Praise God. Hallelujah. Sabi po ng aklat ng Galatia 1:15, purihin ng Diyos. Sabi po rito, mababasa na, ngunit sa kagandahang loob ng Diyos, minabuti niyang ako'y piliin bago pa ako ipanganak at tinawag niya ako upang maging isang lingkod niya. So malinaw. At sa Jeremias 1:5, Jeremias 1:5. Ano sabi? Ang bago ka pa ipinaglihi at ipinanganak ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Malinaw, kapatid. Bago pa tayo isilang sa mundong ito, na binibigyan katiyakan na ang pag-ibig at pangunguna ng Diyos ay inuumpisahan niya. Kaya anong kagalakan ang malaman na ang Diyos ay sangkot na sa ating buhay mula pa sa simula. Ang kanyang pag-ibig sa atin ay itinutulak ng kanyang layunin na pagkalooban tayo ng pinakamabubuting bagay. Tunay nga na siya ang ating Jehovah Jireh. Ang Panginoon na sa ating nagkakaloob. Hallelujah. Oy, Ethan Kurt Angeles Tresbales, pakisama pastor sa prayer, may dengue nakakumpine sa hospital. Yes, Brother Lloyd. Noted. Ethan Kurt Angeles Tresbales. Praise God. So, ang probisyon ng Diyos ay kanyang ipinagkakaloob sa lahat ng kanyang mga nilikha na lubusang umaasa sa kanya. Anong sabi ng awit 104, talata po ay 21? Praise God. Hallelujah. Sabi po rito, kung umuungal itong leon, samantalang humahanap ng kanyang
ng kanyang makakain na sa Diyos din nagbubuhat. Sa Diyos din. Praise the Lord. Hallelujah. Malinaw kapatid, maging ang mga hayop, pinagkakalooban. Praise God. Hallelujah. So sa tuwina, winawalang halaga natin minsan yung mga pagpatak ng ulan, yung pagsikat ng araw sa umaga, ang pag-ihip ng mga sariwang hangin at ang alon na lumilinis ang dalampasigan. Diba? Tanda natin, maging ang mga karagatan ay nagbibigay sigla sa atin, mga kapatid. Dapat nating alalahanin sa tuwina na ang lahat ng mga bagay na ito ay nasa kamay ng ating mapagmahal ng Diyos na nagbibigay ng lahat ng ating mga pangangailangan ayon sa kanyang mayamang biyaya. Kaya kapatid, ngayong umaga, pinagdududahan mo pa rin ba ang kakayahan ng Diyos na ikaw ay pagkalooban, na ikaw ay laanan niya ng lahat ng iyong pangangailangan? Alalahanin mo kapatid, ang Diyos natin ay hindi mauubusan ng kayamanan. Kaya wag po tayong mag-aatubili na magkaloob sa gawain ng Diyos. Iniisip natin kapag tayo nagkakaloob, tumutulong sa ating mga kapwa, sa mga nangangailangan, kukulangin tayo. Hindi, kapatid. Tanda mo, hindi mangyayari yan. Kasi maging yung iyong ibibigay, maging yung iyong ipagkakaloob, kapatid, tandaan mo, sa Diyos pa rin manggagaling yan. Yes, siya pa rin ang magbibigay ng iyong ipagkakaloob. Bakit? Kasi sabi nga rito sa 2 Korinto 9:8 Anong sabi? Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo. Magagawa. Pakinggan po niyo, hindi gagawin Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Kaya sabi rito tulad ng nasusulat, verse 9, siya ay nagbibigay ng libre sa mga duka, ang kanyang katuwiran ay walang hanggan. Kapatid, ngayong umagang ito, gusto ng Diyos na pagtiwalaan natin siya. Ang Diyos ay nagkakaloob hindi lamang para sa ating mga pisikal na katawan, hindi lamang sa ating mga pangangailangang material, kung hindi maging sa pangangailangang espiritual. Kapayapaan, kapanatagan, kasiyahan. Ang magandang kalooban ng Diyos na pagkakaloob niya sa atin ay Kanya pong isinasagawa at ibinibigay sa atin, kapatid, tandaan mo, pangwalang hanggan. Kaya nga 'di ba sinasabi ng aklat ng Colossus, set your affection on things above, not on earth. Praise God. Doon dapat tayo magtuon. Sa halip na ituon natin yung ating pangangailangang material, pangangailangang pisikal, kapatid, na nalalaman naman natin na alam na ng Diyos na kailangan natin ng mga bagay nito, kaya hindi niya ito itatanggi sa atin. Alam ng Diyos kailangan mo ng pagkain, alam ng Diyos kailangan mo ng daramitin, alam ng Diyos kailangan mo ng iinumin. Pero gusto ng Diyos, unahin mo muna yung kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Doon muna tayo. Pagnasaan muna natin yung mga bagay na nasa langit. Yung mga bagay na magdudulot sa iyo ng kapayapaan, na kahit ikaw ay nasa gitna ng kaguluhan, kahit na ikaw ay nasa matinding karamdaman, ay magiging panatag at payapa ka. Yun ang napakagandang pagkakaloob ng Diyos na dapat po nating nasain sa ating mga buhay.
Kaya nga sinasabi dito, hindi ka kailanman pagkukulangin ng Diyos kung ikaw ay mamumuhay sa katuwiran ng Diyos. Amen ba mga kapatid? Palakpakan natin si Lord. Sa karamdaman Kaya ang sabi ni Mami Remy Soribio, pagkakaloob ay paraan para pagsusuporta natin sa simbahan at iba pang pagtulong. Yes, amen to that. Hallelujah. So nawa mga kapatid ay atin pong naintindihan, naunawaan kung bakit ang Diyos ay ang ating nagkakaloob sa ating buhay. Tandaan mo kapatid, hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Masasabi mo ngayon sa iyong buhay, ang Diyos ang aking dakilang pastol, hindi ako pagkukulangin. Hindi ako mangangailangan pa. Kaya ngayong umaga kapatid, panghawakan natin ang pangakong ito ng ating Panginoon Diyos. Isa lamang ang papel natin, kapatid, mamuhay tayo ng matuwid sa harap ng Diyos. Pagpalain po ang ating pong pag-aaral at ang ating pong devotion ngayong umagang ito. Dadako po tayo sa ating pong mga kahilingan. Halina po ninyo ipadala ang prayer request. Sa bawat tingin, sa bawat dasal, ang Diyos ang laging katugunan. Kung mananalig at magtitiwala ka sa Diyos na makapangyarihan, sa Kanya'y walang mahina. Kung ikaw ay lalapit. Alright, sama natin sa kaibigan ngayong umagang ito si Ethan Kurt Angeles Tresbales na naka-confine sa hospital dahil sa dengue ha. Sama rin natin ang kahilingan po ni Sister Ningning para kay Rosa Kalaykay na nasa Tacloban Hospital. May breast cancer po siya, okay? Sama natin siya sa panalangin. At gayon din po, isama natin ang lingkod ng Diyos, Pastor Frank Beato, na tuluyan po siyang pagalingin ng ating Panginoon Diyos mula sa kanyang pagkakaparalyze, pagkaka-stroke. At sama rin natin Susie Belita, Totoy Valdez, Gilbert Mambalan, Lito Topacio, at Juan Carlo Balingit, at Michael Priscia and Hartsack, Apple and John Magana and family. At prayer din po sa nalalapit na panganganak ni Cleope Bienbiahe ha. Kahilingan naman po yan ni Sister LD. Sama rin natin sina Bong and Emmy Magana, ganoon din po Beans Magana, Emanabat, Lydia Menrique Magana, Carmelita Hartsack, Francis Painsan and family, Ginger Robles and family, Maria Teresa Painsan and family, Grace Painsan and family, Lani Liwag and family, at ganoon din po Marilyn Estonactoc Foster, Marilu and Israel Quinto and family. At sama rin natin sina Rosemary and Gilbert de la Cruz and family, Chicken, Edison Zopre Peña and family, Leo and Marian Santos and family, Diana and J.R. Calicdan and family. At ganoon din po sina Max and Memia Tapulaw and family. Sama rin natin sa panalangin sa pag-iingat ng pamilya ni Sister Jessica Castillo at kagalingan mula sa anxiety. Praise God, para po kay Jessie Castillo, purihin ng Diyos. Sama rin natin, salud Rodel, Kathleen and Kelsey Kahala, Brother Arnold and Angie Alpon and family, Lisa Domingo and family, Marvin and May Soribio and family, ganoon din po sina Mario and Marlene Soribio and family, June Soribio, at ganoon din po Epremia Gerson Abia Conje and family. At ganoon din po sina Rowena Morgan Connor, Enrique Meriman, Remy Ropino, Rachel, Annabel Amanda Ariana, Rodel Costales, Mary Joy and Kit Mendoza. At sama rin natin sa panalangin si Mami Carmen at Tatay Nick Somido praise God. Ganun din ang Dalena and Navardo family, Gonzales family, Mary Grace Somido, Enriquez and family, Dan Somido and family, Emmy Diaz and family, Architect Leo and Sister Nene Lourdes Rosas and family,
Brother Lloyd Nebres and family, Ignacio family, Leve, Ruel, Rafael and family, Lily and Alvin Pangilinan and family, Lorna Gonzalez and family, at sama rin natin sina Fred and Lori Lopez and family, Flor Polo Reyes and family, Nene Sapangila and family, Romy and Rose Tasipet and family, Jennifer Labis Cato and family, Chuchi Yuson at Endido and family, Luisito Eloy Labis Miquiabas and family, ganoon din po si Ma'am Guadalupe Labis and family, Sanggalang and Topacio family, Nana Esther Pagtakan and family, Francis and Neng Ragasa and family, at ganoon din po Nap and Aris Durano and family, Cecil and Elas Gloria and family, Elena Eric De Los Santos and family, Lim and Sam Andre Primero and family, Ana Bulag and family, Sen and Ray Elias Jr. and family, Brother Bob at Endido and family, Rudy and Liobi Palomares and family. Sama rin natin sa ating panalangin si Sister Betty at ang kanyang buong pamilya, ha. Praise God. Sama rin natin yung ating pong mga kapatid, ang sila Sister Rose Avila and family, at ganoon din ang kanyang mga kapatid at sina Apple at Ruby, at ganoon din si Nanay Mindat at Kuya Rolly Kawela ng family, ha. Praise God. Sama rin natin ang pamilya po ni Brother Romulo Tupas at ang kanyang buong sambahayan. Praise God. At ang kaarawan ng kanyang anak, ha. Praise God. Sama rin natin sa ating pong panalangin pati si Sister Rexy Laurente at ang kanyang buong sambahayan, ha. Purihin ng Diyos na buhay. At ganoon din po sama natin Francis Pineson and family, ha. Praise God. Sama rin natin sa ating pong nabanggit ko na pala kanina yun, ha. Okay, si Alpi Malibiga Tolentino ng Ilocos Norte, sama rin natin ang kanyang buong pamilya sa ating pong panalangin ngayong araw na ito. Sama rin natin Shelo Martinez, Desid Canyasares, Reniel Mark Macob, Edward and Isabel Canyasares, at ganoon din po sina Patricia Gedang, L.A. and Ethel Cabezas at Mark Macob, Mick Manansala, Albert Tolentino, at ganoon din po si Agnes Canyasares ng kanyang buong pamilya, June Painsan, ha. At itong mga negosyo at kabuhayan ng ating mga kapatid, sama rin natin sa panalangin, ha. Ang Rosas Kitchen, TPC LLIC, NWorks Pest Control, Diagnostic Clinic, OC Chamson Diagnostic Clinic, MCB Coffee Shop, Russia Burger, Reblick Intern Service, Skype GPS and Mobile Device Integrated Services, Brisket Enterprises, Veterans Motor Shop, Jesus Our Wisdom Christian School, Architectural Service ni Architect Leo, Bookkeeping Sister Lily, at ganoon din ang car-rental ni Brother Fred at Brother Lloyd, house rental ni Nanay Letty, Lori Lisa at Nanay Remy Mendoza. Alright, ayun po dumako sa ating panalangin kayo umaga ng Panginoon. Ngayon na sabi ni Sisa ang kamar sa panalangin na maging magandang panahon sa darating na Sabado. Alright. Aming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa iyong pagkakaloob sa bawat isa sa amin. Ngayong oras na ito, Panginoon Diyos, kami nananalig at sumasampalataya na Ikaw ang aming provider. Ikaw ang aming Jehovah Jireh. Lord, sa mga oras na ito, iyong ipinagkakaloob ang lahat-lahat sa buhay ng bawat isa. Maging sa aming mga pangangailangan sa aming katawan, sa mga mabibigat na karamdamang kinahaharap ng iyong mga anak. Ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng kapanatagan at ng kapayapaan, kagalakan at kasiyahan ng aming buhay. Kaya naman sa umagang ito, sama-sama po namin inaangkin ang pagdaloy ng iyong kapangyarihan sa mga katawan ng aming mga kapatid na dinapuan ng mga sakit at karamdaman katulad po ng COVID-19, katulad po ng cancer, sakit sa puso, yung aming mga kapatid, Panginoon, na na-stroke, na paralyzed. Lord, itinataas namin ang kanilang mga kondisyon sa umagang ito. Sila ng mga nagda-dialysis, sila, Panginoon, na may mga problema sa kidney, sa creatinine, may problema sa kanilang mga isipan, nai-stress po sila, Panginoon, may anxiety po sila, Lord. Ngayong umagang ito, kami po ay buong pusong nananalig at sumasampalataya na iyo pong papawiin ang anumang takot at alalahanin ng iyong mga anak at iyo pong ilalapat ang himala ng kagalingan sa lahat ng mga uri ng mga sakit at karamdamang kanila pong kinahaharap, Panginoon Diyos. Dahil ikaw ang Diyos na sa iyo ay walang imposible.
Kaya naman sa mga sandali at oras na ito, Panginoon, idaloy mo ang iyong makalangit na himala sa buhay ng aming mga kapatid. Palayain po ninyo sila, ibangon sila mula sa mga baniging karamdaman. Lord, ngayong umagang ito, iyo pong ipamalas sa kanila ang iyong mahimala at makapangyarihang pagkilos sa kanilang mga buhay. Salamat po ng marami, Panginoon, sa kagalingan. Salamat ng marami sa himala, Panginoon Diyos. Oh, hallelujah. Right now, in the name of Jesus, kapatid, ang tingin mo sa mga sandaling ito, ang provision ng Lord para sa iyong kagalingan sa pangalan ng kanyang anak na si Kristo Jesus. Salamat po, Panginoon. Ngayong umaga, salamat sa isang panibagong taon na iyo pong ipinagkaloob sa may bahay po ni Brother Romy Tupas, Panginoon Diyos, na nagdidiwang ng kanyang kaarawan, at sa aming kapatid na Sister Rexy Laurente, Panginoon, maraming salamat sa panibagong idinagdag mong taon sa kanilang mga buhay. Salamat po, O Diyos. Pagpalain mo po sila ng isang buhay at isang taon na puno ng kalakasan at puno ng kalusugan, Panginoon Diyos. Patuloy mo po silang ilayo mula sa kapahamakan. O salamat po, Ama, ngayong umagang ito, na maging ang iyong mga anak na nakasubaybay at nanonood, Panginoon, nananalig at sumasampalataya, na kanilang mararanasan ang iyong probisyon sa kanilang mga buhay, Panginoon Diyos. Ikaw ang Panginoon na magbibigay sa kanila ng lahat ng kanilang mga pangangailangan pang-araw-araw. Salamat po, Diyos. Pagpalain ninyo ang lahat ng mga negosyo, ang lahat ng mga kabuhayan ng iyong mga anak. Patuloy po ninyo itong paunlarin. Patuloy na ito'y patatagin, Panginoon Diyos. At hayaan po ninyo, Ama, na patuloy na magpagbigay ito ng kaluwalhatian, kadakilaan sa iyong pangalan sa pamamagitan, Panginoon, ng kanilang patuloy na paggawa ng kabutihan, Panginoon Diyos. Lord, maging yung kanilang mga trabaho, yung kanilang mga kumpanya, yung kanilang mga employer, pagpalain din po ninyo, Ama. At dalangin ko po, Panginoon, sa lahat ng mga tumutulong at sumusuporta sa iyong gawain, Panginoon. O God, salamat po ng marami sa kanilang mga kabutihang loob. Salamat po sa kanilang walang hanggang pagsuporta at pagtulong sa iyong gawain, Panginoon Diyos. Alam ko na ikaw ang Diyos na magbabalik ng mga biyaya at pagpapalang ito ng higit pa sa kanilang mga inaasahan. Diyos, dalangin ko ang nalalapit na eleksyon. Pagpalain niyo po ito, Panginoon. Walang anumang kaguluhan, Panginoon, ang magaganap, maging matiwasay at maging matagumpay. ang eleksyong gagawin sa aming bansa. At nawa, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, ay maging mapagmatyag sa mga gagawin eleksyon upang walang anumang dayaan ang mangyayari, Panginoon. Maging malinis at maging maayos po ang eleksyon ito, Panginoon. Pagpalain ninyo, Panginoon, ang lahat ng proyekto ng aming pong iglesia at ang nalalapit na anibersaryo ng New Era sa Diyos, walang imposible. Pagpalain ninyo, Panginoon Diyos. At alam namin, Ama, na ikaw ang Diyos na sa iyo ay walang imposible. Salamat po. Itinatagubilin ko rin po sa iyo, Ama, ang aming buong maghapon, ang aming buong araw na ito, na ito ay pagpapalain mo, Panginoon. Magiging matagumpay kami sa buong maghapon ito at magiging ligtas ang bawat isa sa amin. Gayon din sa aming mga kapatid na nasa iba't ibang panig ng bansa, Panginoon. Natapos nila ang kanilang araw ng mayroong kalakasan at kalusugan, na pauwi sila sa kanilang mga tahanan ng payapat ligtas. Samahan niyo po sila sa kanilang pagtulog at kapahingahan, Panginoon. Mabiyayaan sila ng isang panibagong araw. Salamat po. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa pinakamakapangyarihang pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ng pinagaling, ang lahat ng pinagpala, at ang lahat ng tumanggap ng provisyon ng Panginoon ay magsabi lamang ng Amen, Amen, and Amen. Praise the Lord.
Francis Pinsan and family, kina Bernice Labuching, at ganoon din kay Prisha, hallelujah. At kay Sister Saluded, Brother Rodel Kahala, at ganoon din kay Kathleen at Kelsey Kahala. Good evening sa inyo dyan sa Canada. Di malaman ang gagawin. Naisip lang tapusin ang buhay na nagayunin. Sa pangitian mo, Diyos, ako'y natagpuan. Pinalangay Jesus sa kasalanan. Alright mga kapatid, salamat sa Diyos sa isa na namang araw na ipinagkaloob niya sa atin at natin siyang mapaglingkuran sa araw na ito, at maraming salamat sa lahat ng mga nakasama natin sa umagang ito, sa lahat ng mga nakipaglingkod. Maraming salamat po sa inyong walang hanggang suporta sa gawain ng ating Panginoon. Napakahalaga na tayo po ay araw-araw na nagninilay ng kanyang mga salita, gaya ng sinasabi ng banal na kasulatan na hindi lamang sa tinapay na bubuhay isang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang mga bibig. Kaya maraming salamat po sa inyo mga kapatid, ha? At magkita-kita tayong muli sa araw ng bukas mga kapatid, para po sa ating pong patuloy na pag-aaral at pagninilay-nilay ng kanyang mga salita, para po sa ating paglagong espiritual at pagtibay at pagtatag ng ating mga buhay pananampalataya. God bless you all. Salamat ng marami sa inyo mga kapatid, ha? Samahan niyo po ako muli bukas mga kapatid. At dahil nga po tayo sumapit na sa ating pong oras, muli ay ang inyong lingkod ay pansamantalang magpapaalam at patuloy na nag-iiwan sa inyo ng mga salita mga kapatid, na wag tayong magatubiling patuloy na lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang kamtan ng awa tabag sa panahong kailangan natin ito, sapagkat sa Diyos ay walang imposible. Sa pangunguna po ng ating pong Panginoon Kristo at sa pamamahala po ni Pastor Nene Principe at sa kapwa ko lingkod Pastor Tony Rodeo, ito po ang inyong lingkod Pastor Mami Dalena. Nasa inyo po muli nag-aanyayang samahan ninyo ko bukas po uli ng umaga. Pagpalain po tayong lahat ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Stay safe, stay strong, stay healthy. Ha? To God be all the glory. God bless us all mga kapatid. Hallelujah! God bless us all.